Ang nakaraan, hindi inasahan ni Natalie na humantong sa ganito ang lahat. Kaya naman matapos may nangyari sa kanilang dalawa, ay agad siya nagpahatid ni Sean sa kanilang bahay. Pagdating sa bahay nila ay pinagtapat niya kay Zoe na naging abala ito sa kanyang trabaho sa opisina. Kaya naman matapos nila nag-usap ay agad na rin siyang nagtungo sa kanyang kwarto para makagpahinga. Samantalang sobrang saya naman itong si Sean dahil sa wakas ay nakuha niya na ang gusto nito sa dalaga. Kaya naman pagdating nito sa kanilang bahay ay laking gulat niya dahil naghintay pala dito ang kanyang mami. Oh ma'am, bakit hanggang ngayon ay gising pa rin kayo? Sean, hinihintay talaga kita makauwi dito sa bahay. Saan ka pa talaga galing? Ma'am, galing ako sa office at marami lang akong ginawa doon. Sean, huwag mo akong lukuhin ha. Tumawag ako sa office. Ang sabi, wala ka doon at lumabas ka at kasama mo ang sekretary mo. Anong ibig sabihin mo nun, Sean? Huwag mong sabihin pinatulan mo ang sekretary mo. No, ma'am. At sino naman nagsabi sa'yo niyan, ha? Sean, naghihintay lang si Micah sa'yo. Kaya, balikan mo siya. Huwag mong sabihing pagpalit mo si Micah na anak ng isang businessman, dyan lang sa isang babaeng malandi. Ma'am, wala kaming relasyon ng sekretarya ko. Nag-usap lang kami tungkol sa appointment ko. At kung tungkol naman kay Micah ang pag-usapan natin, ma'am, hindi ko siya mahal. Bakit ba kasi pinagpilitan mo siya sa akin? Sean, nakalimutan mo na ba kung hindi dahil sa kanilang pamilya? Wala ka ngayon sa pwesto mo. Kaya whether you like it or not, magpakasal kayo ni Micah. Bahala kayo, ma'am. Pero hindi ako sang-ayon sa plano mo. Siya nga pala, ma'am, sige na. Kailangan ko ng pahinga. Marami pa akong trabaho bukas eh. Sean, hindi pa tayo tapos ha? Ma'am, marami namang panahon para mag-usap tayong dalawa. Nagtungo na nga ang lalaki sa kanyang kwarto. Kaya nga minsan mas gusto pa niyang tumira sa kanyang kondo. Pero nag-isa lang kasi ang kanyang mami Elizabeth. Kaya naman sinamahan niya lamang ito. Samantalang kinabukasan naman ay maaga nagising itong si Natalie. Bagamat masama ang kanyang pakiramdam pero kailangan niyang pumasok at bumangon para sa pamilya. Good morning, Ate Natalie. Kumain ka na. Sige, Joey. Salamat. Nasaan nga pala si Mami? Maaga siyang gumising. Alam mo namang sobrang sipag ng Mami natin sa kanyang maliit na negosyo. Ikaw, kumusta na ang pag-aaral mo? Nako ate, sa susunod na buwan, graduation na namin. Sa wakas, makapagpahinga ka na rin sa pag-suporta sa akin ate. Kailangan ko na rin maghanap ng trabaho para naman makabawi ako sa inyo ni Mami. Zoe, wala namang problema sa akin. Kung makabawi ka, ang mahalaga ay may trabaho ka para sa sarili mo. Basta Ate Natalie, maraming salamat talaga sa lahat ng ginawa mo. Sa lahat ng mga sakripisyo mo sa amin ni Mami. Kaya nga, mahal na mahal ko kayo ni Mami Isabel. Nako, nambola ka pa. Oo siya, kumain na nga tayo. Matapos nilang kumain ay naghanda ng bawat isa para sa kanilang pagpasok. Naunang umalis itong si Zoe patungo sa university. Kasunod naman itong si Natalie at sumakay sa taxi. Pagdating ni Natalie sa office, agad naman itong binati ng ilang mga kapwa-empleyado. Lalo na ang mga kalakihang may gusto sa kanya. Grabe pare no? Kahit saan ang gulo tingnan. Maganda talaga itong si Natalie. Wala kapantay ang kanyang ganda kaysa kay Miss Micah. Jay, narinig ko ang sinasabi mo. Sino Micah? Mukhang hindi ko siya pamilyar ah. Wala yun Natalie. It is a lady na humaling kay Sean. So, ibig mong sabihin, merong girlfriend itong si Mr. Sean? Hindi pa naman totally girlfriend pero doon din naman tungo nito dahil napag-usapan na ito ng pamilya nila. Uy, Natalie, nakinig ka ba? Parang ang layo naman inisip mo dyan ngayon Oo naman Jay, sige na. Papasok na ako sa office. Pagpasok ni Natalie sa office ng boss ay kasalukuyan nakaupo sa mesa ang lalaki. Good morning Mr. Sean. O Natalie, mabuti naman at nandito ka na. Samahan mo ko mamaya ha. May meeting tayo kasama ng mga board of directors. Sige po Mr. Sean. Pero may tatanong na sana ako. Kung sino ba si Micah sa buhay mo? Ha? Micah? She's just the girl that mom really like for me. Pero
Hindi ko siya gusto dahil yung babaeng nandito ngayon sa harapan ko, siya ang gusto ko. Sana lang, Sean, ha? Sana panindigan mo yung mga sinasabi mo. Babes, don't worry. Matutupad ko ang gusto kong mangyari. Lumipas ng ilang araw. Lihim pa ring lumalabas sina Sean at Natalie at hindi maiwasang may mangyari muli sa kanilang dalawa. Hanggang sa sumapit na nga ang ika-3 linggo ay hindi may paliwanag ni Natalie ang kanyang nararamdaman na para bang mabigat ang kanyang katawan at lagi itong naduduwal. Hindi niya malaman kung ano ang dahilan kung bakit ito nangyari. Kaya naman para makasigurado sa kanyang nararamdaman ay nagtungo ito sa ospital para magpakonsulta sa doktor. At laking gulat niya sa sinabi ng doktor dahil 3 linggo na pala itong hindi dinadatnan. Miss Natalie, congrats dahil you got pregnant. Ha? Ano, Doc? Buntis ako? Oo, kaya from now on ay kailangan mong magdandahan sa mga gawain or pwede namang mag-leave ka muna sa trabaho mo dahil masilan ang pagbubuntis mo at kailangan mong mag-ingat. Pero, Doc, kailangan ko magtrabaho para sa pamilya ko. Okay, Miss Natalie. Pwede naman siguro pero kailangan hindi ka ma-stress. Bumalik ka dito next month for another check-up, okay? Maraming salamat talaga, Doc. Hindi malaman ni Natalie kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. O ito ba ay dapat niya ikasaya? Hindi niya inasahan na ganito ang mangyayari. O Natalie, bakit late ka? Anong oras na? Hindi ka man lang nagsabi sa akin. Pasensya ka na talaga, Mr. Sean. Masama kasi ang pakiramdam ko nitong umaga. Kaya nagtungo agad ako sa ospital para magpa-check up. Ganun ba? Anong balita? Alam mo, magiging daddy ka na. Pwede ba, Natalie? Hindi ba nang biro yan, ha? Sean, hindi ako nagbibiro. Magiging daddy ka na talaga. Pero Natalie, talaga bang aking batang yan? Baka naman gusto mo lang ipaako sa akin dahil may pera ako sa buhay ko ngayon. Sean, ano ba yung pinagsasabi mo? Narinig mo ba ang sinasabi mo? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ito mabubuo. Akala ko ba papakasalan mo ako? Tapos ngayong nakuha mo na ang gusto mo, ibabasura mo na lang ako? Alam mo ba, ikaw lang naman ang lalaking minahal ko. Hindi naman sa ganun. Alam mo, may mga plano pa ako sa buhay ko at kailangan walang sagabal. Ano? So sagabal pala ako sa buhay mo? Alam mo, inikala ko talaga noong una, mabuti kang tao. Pero nagkamali pala ako. Katulad ka din pala ng iba, manloloko. Pwede ba, Natalie? Huwag mong kalimutan na boss mo pa rin ako, ha? At pwede kitang tanggalin anumang oras. Alam mo, para walang gulo na, narito ang 1 million. Siguro sapat na yan para sa pamuhay yung dalawa. At tumahimik ka na at huwag mo na akong guluhin ang buhay ko. Walang hiya ka, Sean. Pinaasa mo lang ako. Pwede ba, Natalie? Practical na tayo ngayon. Gusto dahil sa pera ko. Ang mas mabuti pa, tanggapin mo na lamang ito, 1 million, para manahimik ka na. Sean, hindi ako mukhang pera. Totoo ang pamamahal ko sa'yo. Pero kung sa tingin mo, biro lang lahat ng ito at pera lang habol ko, pues nagkakamali ka. Sige na, aalis na ako sa kumpanyang ito. Pero ito ang tatandaan mo, Sean. Pagsisihan mo ang lahat ng ginagawa mo sa akin. Right now, Natalie, get out of my office. Oh, ito nga pala, ang huli mong sahod. 20k yan. Matapos ng kanilang pag-uusap ay kinuha ni Natalie ang pera na inilagay sa mesa ni Sean at umalis na rin ito papuntang bahay. Ngunit masama ang kanyang loob. Oh, saan ka pupunta, Natalie? Bakit umiyak ka? Ano nangyari? Wala to, Jay. Personal problem ko to. Teka lang, bakit dala mo yung mga gamit mo sa office? Nagre-resign na ako, Jay. At wala nang dahilan na para muli pa akong bumalik sa lugar na ito. Baka naman, pwede pang pag-usapan natin to. Sayang, matagal ka na rin sa kumpanyang ito, hindi ba? Kakusapin ko ang management. Salamat, Jay, sa concern mo, pero nakapag-desisyon na ako. Paano? Mag-ingat kayo dito, Jay. Sorry kung hindi kita pinapansin dati, Alam ko namang may gusto ka sa akin, pero hindi man lang kita nabigyan ng pagkakataon. Ano ka ba? Hindi ko naman ipagpilitan sarili ko sa'yo.
Lalo na kung wala namang nararamdaman ka sa akin, di ba? Kung ganun, mag-ingat ka, Natalie. Sana hindi pa ito ang huling beses na magkita tayo. Tuluyan na ngang umalis itong si Natalie. Samantalang labis naman ang pagtataka nitong si Jay kung bakit biglaan ang pag-alis ng dalaga. Samantalang wala naman itong naging kaaway sa loob ng office. Kailangan niyang malaman ang lahat kung may kinalaman ba sa kanya itong si Sean, dahil kung mapatunayan ito ay hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin sa lalaking ito. Sino nga ba si Jay sa buhay ni Sean? Anong gagawin naman ni Natalie kung malaman ng kanyang pamilya ang nangyari sa kanya? May gagawin kaya itong si Zoe para sa kanyang ate? Kaya mga kaibigan, huwag na huwag nating palampasin ang susunod na eksena sa buhay ni Natalie at Zoe sa ating part 3. Abangan!